Welcome back to my channel. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat saan man kayo sa mundo. Muli ako ay naririto upang i-share sa inyo ang magandang balita mula nung linggo, September 24. Although medyo late ng konti, pero I just want to share with you para ma-bless din kayo dahil ito ang aking gustong gawin dahil naipangako ko sa Panginoon na once na ako ay gumaling sa aking karamdaman, dahil siguro alam nyo naman ng lahat na ako ay nagdaan sa matinding pagsubok. Ako ay na-diagnose ng lung cancer stage 4. But then, I entrust everything to God. I entrust everything to Jesus Christ, only Christ. And then, now I am healed and I am a survivor. So, pero dati ako ay binigyan na ng tatlong buwan na yun na lang daw ang aking lifespan, pero dahil ipinagkatiwala ko ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo, ay heto ako ngayon at gusto kong for the rest of my life ay mag-serve sa Kanya na ipamalita, i-share ang Kanyang mga salita. But before that, bago tayo mag-umpisa ay let us confess the confession of faith. Si Jesus ang Kristo na anak ng buhay na Diyos. Amen. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay ang title ay si Paul na nawala sa kanyang pag-iisip para kay Jesus. Ito ang title ngayon, kumbaga parang si Paul ay crazy with Christ. And parang ako din ngayon, nararamdaman ko na I am crazy with Christ. Ako ay gusto ko lang sa Panginoon na ngayon. So, yun po ang title. Si Paul nawala sa kanyang pag-iisip para kay Jesus by Pastor Yung Ju Chong, September 24. At mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 26, verse 24 hanggang 29. At habang sinasabi niya ang mga bagay na ito bilang pagtatanggol sa kanya, sinabi ni Festo ng malakas na tinig, "Pablo, sira ka na. Ang iyong mahusay na pag-aaral ay nagpapaalis sa iyong isip." Ngunit sinabi ni Pablo, "Hindi ako baliw, kagalang-galang na Festo, ngunit nagsalita ako sa totoo at makatuwirang mga salita. Sapagkat nalalaman ng hari ang tungkol sa mga bagay na ito at sa kaniya ay nagsasalita ako ng buong tapang, sapagkat naniniwala ako na wala sa mga bagay na ito ang nakatakas sa kanyang pansin, sapagkat hindi ito ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta?" "Alam kong naniniwala ka." At sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa maikling panahon ay mahihikayat mo ba akong maging Kristiyano?" At sinabi ni Pablo, "Maikli man o mahaba, ibig ko sa Diyos na hindi lamang ikaw, kundi gayon din ang lahat ng nakikinig sa akin sa araw na ito ay maging katulad ko maliban sa mga tanikala na ito." So, ito po ang gusto kong gayahin si Pablo, na hindi lang isa ang gusto kong makarinig na magandang salita, hindi lang ako, kundi gusto ko mas marami tayo, mas maraming maliligtas at maraming mabibless sa ating lahat. So, yun po ang aking dalangin, na lahat ng makakatanggap ng magandang balitang ito ay gayahin natin si Pablo.
Dahil nga sabi ko nga, wala tayong ibang kakapitan kapag tayo ay nagkakaroon ng mga problema, kundi Panginoon lang. Hindi ang boses ng mga tao, hindi ang boses ng kung sino man ang ating pakikinggan, kundi ang boses lang ng Panginoon, ang tanging magliligtas sa ating lahat. So, ang kanyang mga panimula ay kasama sa sermon ngayon ang mga salitang out his of mind. Kapag karaniwang sinasabi natin na ang isang tao ay wala sa kanyang isip o na siya ay baliw, ginagamit namin ito upang sabihin na ang isang tao ay may abnormalidad sa pag-iisip at siya ay nasa isang abnormal estado. Gayunpaman, ginagamit ng mga kabataan ngayon ang ekspresyong ito sa ibang paraan. Ginagamit nila ang ekspresyong baliw para lagyan ng label ang isang tao, bagay, phenomenon at iba pa. Para sabihin na kapag napakahusay nito, nalampas sa anumang saklaw o limitasyon. Kaya kapag sinabi mong, wow, nakakabaliw ang anyo ng taong iyon, ibig sabihin kahanga-hanga ang itsura ng taong iyon. Kamangha-mangha ang mga kasanayan ng manlalaro. Kung ang isang restaurant ay may kamangha-manghang marbling, sasabihin nila, nakakabaliw ang karne ng restaurant na iyon, ngunit ang baliw ay may ibang kahulugan. Ang ekspertong baliw ay ginagamit kapag ang antas ng interes ng isang tao sa isang bagay ay mas matindi kaysa karaniwan. Ito ang kahulugan ng pagpamagat ng sermon ngayon. Si Pablo na nawala sa pag-iisip para kay Jesus. Naniniwala si Apostol Pablo na si Jesus ang pangunahing prioridad sa kanyang buhay at namuhay ng isang buhay na nakatuon sa lahat ng mayroon siya kung ano ang gusto ni Jesus. Kung tutuusin kung ano ang kinababaliwan natin sa buhay ang siyang tumutukoy sa hugis ng ating buhay. Ano ang nababaliw sa mga tao sa mundo? Tulad ng sa Genesis 3, 6 at 11, nabubuhay tayo na ang ating isip ay nakasentro sa ating sarili, materialistikong mga bagay at tagumpay ng mundo. Isinasapanganib ng mga tao ang lahat para sa kayamanan. Sometimes ganun talaga ang nangyayari na ang iniisip lang natin ay kung ano ang satisfaction sa ating sarili, kung ano ang hinahanap ng ating katawan, or gusto nating yumaman, gusto natin ng sasakyan na magaganda, gusto nating house and lot na maganda. Hindi na natin naiisip kung ano ang salita ng Panginoon na supposed to be yun ang pinaka importanteng dapat nating isabuhay. Kaya dito ay sinasabi niya na dapat nating pagtuunan ng pansin ang salita ng Diyos. Isinasapanganib ng mga tao ang lahat para sa kayamanan, di ba? Tama naman yung ganun nga, katanyagan, kapangyarihan at tagumpay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng buhay ay parang isang gamo-gamo ng apoy na sumusugod sa isang mainit na bombilya nang hindi nalalaman na ito ay patay na. Kung mababaliw tayo sa mga panimulang bagay ng mundo tulad nito, ang resulta ay ang Tore ng Babel, ito ay tiyak na bumagsak sa isang punto. Kasabay nito nagsisisi ako at sinabing, bakit ako nabuhay ng ganito? Minsan naisip natin yan, bakit ganito ang buhay natin? Bakit tayo mahirap? Pero ang kasagutan lang ay naroon. Kung tayo ay magdadasal at makikita natin na ang kasagutan ay only si Jesus Christ.
at hindi tayo maghihirap dahil ayaw ng Diyos, ayaw ni Hesukristo na tayo ay nahihirapan. Ang buhay ng isang anak ng Diyos ay dapat na iba. Kailangan mong ipamuhay ang buhay ng pangunahing nilalaman, hindi ang mga panimulang bagay ng mundo. Iyan ang gawa. Chapter 1, verse 1, 3 at 8. 1:3-8. Si Kristo lamang ang kaharian ng Diyos at tanging buhay na puno ng banal na Espiritu. Amen. Kailangan mong gawin ang lahat ng tatlong bagay na ito. Mamuhay ng isang nakatuong buhay at talagang wala sa iyong isip kung dito ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang pananampalataya tulad nito sa Pilipos chapter 4 verse 7 up to 9. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pagkaunawa ay nagbabantay sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, anumang totoo, anumang marangal, anumang makatarungan, anumang dalisay, anumang kaibig-ibig, anumang kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, kung mayroong anumang bagay na karapat-dapat purihin, isipin ang mga bagay na ito. Kung ano ang inyong natutuhan at tinanggap at naririnig at nakita sa akin, gawin ninyo ang mga bagay na ito, at ang Diyos ng kapangyarihan ay sa inyo. Ang lahat maliban kay Hesukristo ay nakikita bilang isang dumi. Sa katunayan, may ilang tao na may maraming maiaalok sa mundo, gaya ni Paul. Noong panahong iyon, nais ng lahat na magkaroon ng pagkamamamayang Romano at kakaunti lamang ang may mga degree ng doktor. Natanto niya na ang lahat ng ito ay isang pagpapakilala lamang. Mula noon, nagbago ang buhay ni Paul ng 180 degrees. Sa madaling salita, namuhay si Apostol Pablo sa isang buhay na baliw kay Jesus. Si Jesus lamang ang nakikita sa kanyang buhay. Ang paglalakbay sa buhay ni Apostol Pablo na inilarawan sa aklat ng mga gawa na tinitingnan natin bawat linggo ay inilalarawan sa isang makatotohanang paraan. Noong nakaraang linggo, ginalugad natin ang ikatlong paglalakbay sa misyon ni Apostol Pablo. Dala ang makalangit na pagtawag, misyon at misyon na natanggap mula sa nabuhay na mag-uling si Jesus. Ito ang pinagmumulan ng kagalakan at lakas para sa kanya. Mababasa sa Gawa, chapter 20, verse 24. Datapwat hindi ko itinuring ang aking buhay na walang halaga o mahalaga sa aking sarili kung matatapos ko lamang ang aking takbuhan at ang ministeryo na aking tinanggap sa Panginoong Hesus na magpapatutuos sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Sa pangalan ng Panginoon, naway ang lahat ng mananampalataya ng simbahan ngayon sa pamamagitan ng mensaheng ito ay makahanap ng mga sagot tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang buhay na nakatuon kay Jesus at maging espiritual na kapangyarihan. Amen. So, ang unang number 1 na tinalakay ay si Pablo na nagpalaganap kay Jesus. Acts chapter 25 verse 24 and 25. At sinabi ni Festus,
Haring Agripa at lahat ng naririto kasama natin, nakikita ninyo ang taong ito na tungkol sa kanya, ang buong mga Hudyo ay nagsumamo sa akin sa Jerusalem at dito sumisigaw na hindi siya dapat mabuhay kahit kailan, ngunit nalaman kong wala siyang ginawang nararapat na kamatayan. At habang siya mismo ay umapila sa emperador, nagpasya akong magpatuloy at ipadala siya. Sa sandaling ito na si Apostol Pablo ay makatayo sa harap ni Haring Agripa, na siyang tagapamahala ng Judea noong panahong iyon, at kay Gobernador Festus, na kamakailan lamang ay nanunungkulan bilang gobernador ng Judea. Si Haring Agripa ay pumunta sa Caesarea upang batiin ang bagong gobernador na si Festus. Sa panahon ng pagtanggap, sinabi ni Festus ang tungkol sa kaso ni Pablo na pumukaw sa pagkamausisa ni Haring Agripa at humantong sa kanilang pagkikita. Gaya ng nakita natin sa nakaraang mensahe, tinapos ni Pablo ang kanyang ikatlong paglalakbay sa misyon at nagtungo sa Jerusalem. Nababahala ang kanyang mga alagad na kung siya ay pupunta sa Jerusalem, siya ay huhulihin ng mga punong saserdote nang hikayatin nila siya na huwag umahon sa Jerusalem gaya ng mababasa sa Gawa, chapter 21, verse 13. Sumagot si Pablo, "Ano ang ginagawa ninyo? Umiiyak at binudurog ang aking puso, pangalan ng Panginoong Jesus." Sa harap ng determinasyon ni Pablo, ang kanyang mga alagad ay nalilito at sa kalaunan, pumasok si Pablo sa Jerusalem bago ang taong 57. Doon, nakipagkita siya kay Santiago at sa mga matatanda ng simbahan sa Jerusalem na nagbigay sa kanya ng ulat tungkol sa kanyang gawaing misyon. Nang marinig ang ulat, niluwalhati ng mga pinuno ng simbahan sa Jerusalem ang Diyos. Gayunpaman, sa parehong oras, nababahala sila tungkol sa mga potensyal na alitan na nagmumula sa presensya ni Pablo. Gaya ng mangyayari sa kapalaran, kinilala si Pablo ng ilang Hudyo mula sa Asia na nagtipon sa Jerusalem para sa Pentecostes. Inakusahan nila siya ng pagtuturo laban sa batas ni Moises ng pagdadala ng mga Gentile sa templo. Dinungisan ito at ginugulo ang mga Hudyo sa Jerusalem. Mabilis na kumalat ang mga alingaw-ngaw at sinunggaban ng galit na mga Hudyo si Pablo at kinaladkad siya palabas ng templo na nagbabalak na bugbugin siya hanggang mamatay. Sa kabutihang palad, ang commander ng libo-libo na si Claudio Lucia na nakatalaga sa kuta ng Antonia na hilagang kanluran ng templo noong panahong iyon ay narinig ang tungkol sa kaguluhan at sumugod kasama ang isang grupo ng mga sundalong Romano upang iligtas si Paul. Matapos ipakilala ni Pablo ang kanyang sarili bilang isang mamamayang Romano at formal na nilitis, ipinadala ng commander ng libo-libo si Pablo kay Felix na siyang gobernador ng Judea. Ang komandante ng libo-libo ay nagpadala kay Pablo kasama ng isang liham na nagsasabi na ang mga akusasyon na ginawa ng mga Hudyo ay tungkol lamang sa mga nagsasabi na ang mga akusasyon na ginawa ng mga Hudyo ay tungkol lamang sa mga bagay ng kanilang batas.
at na walang dahilan para sa pagpatay o paggapos sa kanya. Kaya sinabi ni Felix na maririnig niya ang kwento ni Paul pagdating ng mga nag-aakusa. 5 araw pagkarating ni Pablo sa Cesarea, ang punong saserdote ang matatanda at ang abogado ni Tertulo ay nagsama-sama upang gumawa ng akusasyon. Gayunpaman may kakaiba sa akusasyon. Ganito ang mababasa sa Gawa. Chapter 24 verse 5. Sapagkat nasumpungan namin ang taong ito na isang salot na nag-uudyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudeo sa buong daigdig at isang pinuno ng sekta mga Nazareno. Ipinakikita nito kung gaano kabilis ang pagkalat ng ebanghelyo tulad ng isang salot sa mundo noong panahong iyon. Lahat ng nagkalat na mga Hudeo ng diaspora ay naapektuhan nito. Kahit gaano pa kalakas ang impact, gusto nila siyang patayin. Ang buhay ni Paul ay maikli, isang pagkalat ni Jesus. Ang mga pandemya ng mundo tulad ng COVID-19 ay nagsisilbing pumatay ng mga tao, ngunit ang pagkahawa ni Jesus ay kabaligtaran. Nagliligtas ito ng mga buhay. Ikaw ay ganap na napalaya mula sa iyong mortal na kapalaran at binigyan ng buhay na walang hanggan. Si Apostol Pablo ang nangunguna sa misyong ito dahil walang ibang paraan kundi si Jesus matapos siyang arestuhin sa Jerusalem. Ngunit sa harap ng kamatayan, nagpatotoo si Pablo sa ebanghelyo sa harap ng galit ng mga tao na nagbigay ng patotoo sa kanyang buhay bago at pagkatapos ng kanyang pakikipagtagpo sa muling nabuhay na si Jesus. Siya ay hindi nagbago sa harap ng Sanhedrin, sa harap ng gobernador na si Felix at sa ating teksto ng mga Gawa, chapter 26, buong tapang niyang pinatotohanan ang ebanghelyo sa harap ng bagong gobernador na si Festus at Haring Agripa. Gaano man siya ka-confident at matapang na ibinahagi ang ebanghelyo, siya ay lubos na nakatuon na sinusubukan niyang kumbinsihin, nakatuon na naisip niya na si Paul ay baliw. Sarcastic na sinabi ni Haring Agripa kay Pablo na sinusubukan niyang kumbinsihin siyang maging Kristiyano sa ilang maikling salita. Ito ay noong ginawa ni Paul ang kanyang mapagpasyang pahayag. Mababasa sa talatang 29, sinabi ni Pablo, maikli man o mahaba, ibig ko sa Diyos na hindi lamang ikaw, kundi gayon din ang lahat ng nakikinig sa akin sa araw na ito ay maging katulad ko maliban sa mga tanikala na ito. Amen. Ito ay isang matapang na deklarasyon. Si Paul ay isang bilanggo na ngayon at wala siyang tanong tungkol dito. Kinihiling niya sa kanila na maging katulad niya maliban na siya ay nakadena bilang isang bilanggo. Tinatamasa niya ang tunay na ebanghelyo na si Jesucristo ang sagot sa lahat ng problema sa buhay. Amen. Nais niyang maranasan mo ang kagalakan, kapayapaan,
at tunay na kaligayahan ng kaligtasan kay Hesukristo na higit sa iyong kapaligiran at mga kalagayan. Nais niyang malaman mo na si Hesukristo ang dahilan mo sa pamumuhay at layunin mo sa buhay. Amen. Ang Korean Thanksgiving holiday ay nagsisimula ngayong linggo dahil ito ay isang lugar upang makilala ang pamilya at mga kaibigan. Ito ay isang mahalagang timetable para sa mga evangelism para sa mga hindi naniniwalang pamilya. Kung sasabihin mo sa mga tao na maniwala kay Jesus nang walang kondisyon dito, ang unang tugon ay maaaring pagtanggi. Mayroong maraming mga kaso kung saan ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa anyo ng pagpapahayag. Ngunit para sa mga malalapit na miyembro ng pamilya o mga kakilala, ang testimony evangelism na ipinakita ni Apostol Pablo ay mabuting paraan ng pangangaral ng ebanghelyo. Pinakalat ko ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapatotoo tungkol sa mga pagbabago sa aking buhay. Bago at pagkatapos kong maniwala kay Jesus, ito ay ang nagpapakita kung bakit ka naniniwala kay Jesus at nagsasabi kung gaano ito kabuti at napakalaking pagpapala nito. Sa usapin ng simbahan, ang Multi-Ethnic Invitation Festival ngayon at ang Philippines Multi-Camp ay ginaganap ngayong Korean Thanksgiving holiday kung saan gaganapin ang proclamation and evangelism. Ngayon ipahayag ko ang mensahe ng pagbati sa pagdiriwang ng multi-etniko pagkatapos pumunta sa Palawan site at magbigay ng isang espesyal na lecture. Doon po ang nakaraan po ay nandoon lahat ng mga Tagayewon Church para mag-evangelize at magkaroon ng Thanksgiving sa Palawan, sa Mindoro, sa Makati, sa Laguna at sa Antipolo. At ang kanyang pangalawang mensahe ay Paul who raised the partisan of the CBDIP. Ayon sa batas ng Roma, malinaw na si Pablo ay hindi nakagawa ng anumang maling gawain. Kung si Paul ay umaapila sa Romanong emperador na si Caesar, maaring siya ay pinalaya. Alam din siguro ito ni Paul. Pero hindi ko ginawa yon. Ito ay dahil ang lahat ng focus ni Paul ay sa pagbuo ng bartisan ng CBDIP. Covenant, Vision, Dream, Image, and Peace. Ano ang tipan na natanggap ni Pablo mula kay Jesus? Ito ay makikita sa Gawa chapter 9 verse 15. Ito ang tipan para kay Pablo na natanggap ni Ananias, isa sa 70 disipulo mula kay Jesus bago niya sinimulan ang kanyang pangkat na ministeryo. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, humayo ka sapagkat siya ay pinili kong kasangkapan upang dalhin ang aking pangalan sa harap ng mga Gentiles at mga hari at mga anak ni Israel. Para kay Apostol Pablo, ito ay naging isang panghabang buhay na tipan. Sinasabing siya ang pinili ng Diyos para ipaglaganap ang ebanghelyo sa mga Hintil at mga Hudiyo. Isang tiyak na pangitain ang itinatag upang maisakatuparan ang tipang ito. Iyon ang ebanghelisasyon ng Asia Minor at Macedonia sa pamamagitan ng una, pangalawa at pangatlong paglalakbay sa misyon.
At ang sumunod ay ang pangitain ng ebanghelisasyon sa Roma. Sinabi niya na dadalhin niya ang ebanghelyo hanggang sa Roma sa mga gawa chapter 19. Makikita natin na habang tinatapos ni Pablo ang kanyang ikatlong paglalakbay sa misyon at pagpasya, na siya ay pupunta sa Jerusalem at mamaya ay makikita ang Roma. Nang si Pablo ay nasa bingit ng kamatayan pagkatapos na aristuhin sa Jerusalem, narinig niyang muli ang tinig ng Panginoon. Ito ay makikita sa Gawa chapter 23 verse 11. Nang sumunod na gabi ay tumayo ang Panginoon sa tabi niya at nagsabi, "Lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paanong nagpatotoo ka sa mga katotohanan tungkol sa aking sa Jerusalem, gayon din dapat kang magpatotoo sa Roma." Amen. Si Jesus mismo ang nagpatunay kung agaano katiyak ang pangitain ng tipan ni Pablo. Nagkaroon ay ibinatay ni Paul ang kanyang mga pangarap sa pangitain sa tipang ito at tinakda sa mga konkretong plano. Ito ang direktang umapila sa Romanong emperador na si Caesar. Sa katunayan, walang mas ligtas o mas tiyak na paraan upang makarating sa Roma. Matapos arestuhin si Pablo sa Jerusalem, 40 determinadong individual sa mga Hudeo ang nag-organisa ng isang pagsasabwatan na huwag kumain o uminom hanggang sa mapatay nila siya. Binalak niyang tambangan si Pablo, ngunit narinig ito ng kanyang pamangkin at iniulat ito sa centurion. Mula noon, si Paul na isang mamamayang Romano ay ligtas na protektahan ng militar ng Roma. Nanaginip si Pablo at dinala ang kanyang pangitain sa tipan sa larawan sa pamamagitan ng panalangin. Siya ay dinala sa Caesarea para sa isang opisyal na paglilitis at gumugol ng 2 taon sa pagkakakulong. Sa panahong ito, ano ang ginawa ni Paul? Nagtayo siya ng isang bartisan ng panalangin. Amen. Nanalangin siya para sa katuparan ng kanyang pangitain sa tipan tungo sa Ebanghelyo ng Roma. Kahit nakakulong siya, malaya siyang nakilala at nakatanggap ng tulong. Ibinahagi niya ang kanyang pangitain sa mga dumating upang makita siya at sama-samang nanalangin. At pagkatapos ay ipinatupad niya ang kanyang hamon sa tipan. Dapat tayong mamuhay tulad ni Apostol Pablo na nagtatag ng bartisan ng CBDIP. Ang pangitain ng tipan na ibinigay sa atin sa pagkakaisa ng Yewon ay ang ebanghelisasyon ng 237 na bansa at 5,000 grupo ng mga tao. Ang konkretong paraan upang mangarap nito ay ang pangkat ng 3 na pangalap na paggalaw. Dapat tayong manalangin ng sama-sama sa tuwing tayo ay nagkikita para sa layuning ito, at dapat nating aktibong ituloy ang mga hamon sa tipan. Minamahal na mga mananampalataya ng simbahan, sana ay naalala ninyo ang mga dalita ni Apostol Pablo sa harap ni Haring Agripa na nagsasabi, "Nais ko sa Diyos na hindi lamang kayo kundi pati na rin ang lahat ng nakikinig sa akin sa araw na ito ay maging katulad ko ngayon." Amen. Naway tunay mong maranasan ang lasa
ay maging katulad ko ngayon. Naway tunay mong maranasan ang lasa ng paniniwala kay Jesus hanggang sa puntong masabi mo na kapag nakikibahagi ka sa ibang evangelism sa larangan, madalas mong marinig ang mga hindi nananampalataya na nagsasabi ng mga bagay tulad ng hindi ba't nakakainip ang paniniwala kay Jesus? Sa mga mata ng mga hindi nananampalataya, maaring nilang madama ang pananampalataya kay Jesus bilang mapang-api. Sa pangalan ng Panginoon, dalangin ko na naway patunayan ng lahat ng mga mananampalataya ng Yewon Church kung gaano mali at may pagkiling ang pananaw na ito at mamuhay ng tunay na kagalakan, pasasalamat, kapayapaan at kaligayahan. Amen. At ang kanyang konklusyon ay, ito ang konklusyon, mayroong terminong madalas ginagamit ng mga kabataan ngayon. Ito ay ang katagang mania. Madalas sinasabi ng mga tao ang mania upang tukuyin ang isang taong talagang mahilig sa isang bagay. Ang mga baliw ay labis na nakatuon sa kanilang napiling kalarangan hanggang sa hindi nila iniisip na namumuhunan ang kanilang oras o pera dito. Nabubuhay sila at nilalanghap ito. Halimbawa, nangingisda ang baliw sa pangingisda tuwing kaya nila. At nagsasanay pa sila ng paghahagis gamit ang chopstick habang kumakain. Nakikita ng mga sportsmaniac sa kesame ang larangan ng paborito nilang sport kapag nakahiga sila sa kama at iniisip nila ang kanilang mga laro at diskarte. Matindi ang kanilang focus, gayon paman dapat tayong maging mga baliw para kay Jesus tulad ni Apostol Pablo. Amen. Dapat tayong maging mga maniac of Jesus. Sa pangalan ng Panginoon, idinadalangin ko ang lahat ng mananampalataya sa simbahang Yewon Church ay maging mga tunay na baliw ni Jesus, ang mga saksi para sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos at maging mga pangunahing tauhan para sa ebanghelisasyon ng 237 na bansa at 5,000 grupo ng mga tao. Amen. So, napakaganda ng mensahe sa nakaraang linggo dahil dapat tayo ay mabaliw, maging maniac tayo kay Jesus Christ. Katulad ko ay gusto kong maging maniac, gusto kong maging crazy for only Jesus Christ kasi alam ko si Jesus Christ lang ang nakapagligtas sa akin. Siya ang dumurog ng lahat ng imprinted and rooted na kasamaan sa aking katawan ni Satan, and by this time I am renewed at iba na ang imprinted and rooted sa akin. Ang imprinted sa akin ngayon ay ang salita ng Panginoon at only Jesus Christ is imprinted and rooted in my soul, in my body, and my spirit. So dalangin ko na ang lahat ng mga makakapanood nito saan man kayo sa mundo, lahat ng mga dumaraan sa anumang pagsubok or kahit hindi pa kayo dumadaan sa anumang pagsubok, anumang problema, ay dapat nating gawin na tayo ay humawak lamang sa salita ng Panginoon. Maging crazy tayo, maging baliw tayo sa Panginoong Hesukristo dahil nasa Kanya ang lahat. Tinapos niya na ang lahat at hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng ating pangangailangan. Alam niya, i-entrust lang natin sa Kanya lahat. Katulad ko ay nagtiwala sa Panginoon na ako ay gagaling dahil alam ko na siya lang ang makakatulong sa akin. And I am very thankful na nangyari nga ang aking paniniwala dahil naniwala ako na Diyos lamang. Si Jesucristo lamang si Kristo ang may likha sa akin, si Kristo ang kukuha sa akin, at si Kristo lamang ang makakapag-renewed sa aking buhay, makakapag-renewed ng aking spirit, Holy Spirit. And ngayon,
lagi kong sinasabi na Christ is with me and I am with Christ. So, gumaling man tayo o hindi, ano man ang mangyari sa ating buhay, lagi lang nating iisipin na tayo ay nasa kay Kristo at ang ating mga pamilya ay na kay Kristo rin. At alam ng Diyos kung ano man kailangan natin, ibibigay niya kung ano man ang meron, kung ano man ang kailangan natin. Minsan nga, hindi pa natin hinihingi ay binibigay na ng Panginoon ng advance. Kaya ako ay nagpapasalamat ng lahat sa Panginoon natin. At kayo rin, dalangin ko na mabless din kayo at sana ay pakishare nyo na lang ang aking vlog, ang aking YouTube channel sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, anak, or sa inyong lahat ng at pakishare na rin sa inyong Facebook timeline at subscribe na rin at paki-share at kung merong gusto nyo mag-comments, ilagay nyo lang po doon at lahat naman po ay sinasagot ko ang mga comments nyo. At kung gusto naghahanap kayo ng church, lalong-lalo na ang mga kaibigan ko dito sa Korea, ay message nyo lang ako at isasama ko kayo or pupuntahan ko kayo sa bahay nyo upang i-share ko ang gospel na natututunan ko or naririnig ko sa church namin. So magandang have a blessed day in Christ, everyone. Thank you.